Para mabuhay ang mga batang itinuturing na niyang kapatid, nag-apply si Farah ng trabaho sa isang malaking kumpanya. Nakuha siyang assistant ng arogante at mapaglarong CEO na si Reynan. Maayos naman ang lahat sa trabaho, kahit na minsan ay gusto niyang pilipitin ng leeg ng loko-loko niyang amo. Hanggang sa isang araw, ang pinakatago-tago niyang sikreto ay nabunyag. Dahilan para masisante siya sa trabaho at mawala sa buhay ng binatang amo na nagkaroon na ng parte sa kanyang puso. Mabilis ako naglakad papunta sa receptionist dito sa receiving area ng building. Hi, I'm here for the job interview. Inalahad ko sa kanyang appointment slip na ipinadala sa akin sa email ng HR ng company. Tinignan ako ng receptionist mula ulo hanggang paa. Nainis man sa kanyang ginawa, ay magalang akong ngumiti habang hinihintay siya na sabihin kung saang palapag o pinto ako pupunta. Top floor. Wika niya at agad ibinigay sa akin ang applicant pass. Naglakad ako papuntang elevator. Nakita ko ang isang elevator na pasara na pero hinanong ko ng aking kamay upang magbukas. Naipit pa ako ng kaunti pero hindi ko na ininda dahil kailangan ko nang magmadali. 5 minuto na lang bago mag-alas 8. Kaya kung maghihintay pa ako ng ibang elevator, ay baka maliit na ako dahil nasa ika-20 na palapag ang pupuntahan ko. Next elevator ka na. Wika sa akin ang lalaking nakaitim na polo nang bumukas ang pinto. Nakatayo ito malapit sa pinto ng elevator. Nasa 3 lang silang elevator pero ayaw nila akong pasakayin. Hindi naman ako overweight para mag-overload ang elevator. Kaya please, pasakayin niyo na ako. Pakiusap ko at pinakurap-kurap ko pa ang aking mga mata. Natigilan siya at tinitigan lang ako. Kaya naman agad na akong humakbang papasok ng elevator. Pero hinarang niya ang kanyang palad sa aking mukha. Napasubsob ako sa kanyang palad. Pakiramdam ko nasira ang makeup na pinaghirapan ko. Ano ba naman yan? Reklamo ko at tinignan siya. You're not allowed to use this elevator. Narinig ko nagsalita ang lalaki na nakapwesto sa pinakalikod ng elevator. Tumingkayad ako para tignan siya o silipin. At bakit hindi? Tanong ko sa kanya at nakipagtitigan dito. Pakiramdam ko ay mauubos na 5 minuto at late na talaga ako. Nakita mo ba nakasabit sa ID mo? Tanong niya habang nakaturong kanyang hintuturo sa inipitan ko ng applicant's ID. Use the other elevator or use the stairs. Tinignan ko siya. Uminit ang ulo ko ngunit alam kong hindi ako dapat makipagtalo dahil mauubos na ang oras ko dito. Please, Pogi. Paggamitin mo na ako ng elevator. Malilita ako sa interview ko. Pakiusap ko at pinikit-pikit ko pa ang aking mga mata. Napamaang siya sa ginawa ko at pagkatapos ay nailing. Nginitian ko na siya at sinanyasan kung pwede na ba akong sumakay sa elevator. Pero laking dismay ako nang umiling siya at humarang na ulit ang 2 lalaki na nakaitim. Miss, dinidelay mo lang kami. Maghagdan ka na lang kung nagmamadali ka. Inirapan kong malaking mama na kanina pa akong hinaharangan. Gusto ko lang namang ipasang interview na to kasi ako ang panganay sa aming mga magkakapatid. Ulila na kami sa ama at may sakit pang nanay ko. Umarte pa ako na naiiyak. Kinuha ko ang panyo sa bulsa ng aking bag at nagpupunas kunwari ng luha. Sinikap ko rin magpatulo ng luha. Success! Kung hindi mo po ako pasasabayin dito, baka wala na kaming makain sa loob ng 1 buwan. Pinagbuti ko pa ang pag-arte at napakawala ng hikbi. Sige na, alisin ko pa akong gumising para magpunta dito. Napaka-traffic kasi kaya inabot na ako ng siyam-siyam. Tulala ang 3 lalaki habang nakatingin sa akin. Ang 2 lalaking matapang kanina ay tila naging malambot ang anyo. Mukhang ramdam nila ang pinagdaanan ko. Habang ang isa naman ay agad binulsa ang cellphone na hawak at nakatingin sa akin. Tinignan niya akong mabuti mula ulo hanggang paa. Nilakasan ko pa ang paghikbi. Pumuntong hininga ang lalaki na nasa dulo at sinanyasan ang 2 lalaki na nasa pinto. Ngumiti ako at hahakbang na sana ng magsarang elevator at nagsimula ng umakyat. Napamura ko ng mahina. Pang-Oscar ang mga ganong aktingan ko
at tumatalab yon sa mga kaibigan ko. Pero ang lalaking yon, mukhang may matigas na puso. Lumong-lumo ako habang palabas ng elevator dito sa 20th floor. Late na ako ng 10 minutes at mukhang nawala na sa akin ang chance para sa interview. Nilapitan ko ang sekretarya at sinabi ko na narito ako para sa interview. Mataray niya akong tinignan mula ulo hanggang paa. Bumuntong hininga ako at tahimik na nagdadasal na sana'y hindi magtuloy-tuloy ang kamalasan ko ngayong araw. Sit on the last chair. Itinuro niya ang mahabang hilera ng upuan. Madaming mga nakaupo na tila mga aplikante din ngayong araw. Napangiti ako at nagpasalamat sa kanya bago dumiretso sa upuan na itinuro niya. 12:00 na ng tanghali at andito pa rin ako. Naiinip at sumasakit ang puwet ko sa pag-upo ng 4 na oras. Kumakalam na rin ang sikmura ko. Nagugutom na ako at natutuyo na ang aking lalamunan. Nilabas ko ang baon kong tubig na sinalo ko mula sa gripo ng Manila Water. Malaki ang tiwala ko ng trabaho na ito ang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Malaki ang pasahod at may magandang benefits. Tumayo ako at nilapitan ng sekretary sa kanyang table. Akmang ibubuka ko pa lang sana ang bibig ko, pero inunahan na niya agad akong magsalita. Maghintay daw ako at magla-lunch pa ang mag-i-interview sa akin. Dumating ang 1:00 at naiinip na ako. Umalis ang secretary at mukhang gumamit ng banyo. Tumayo ako at lumapit sa pinto ng opisina ng boss niya. Sinubukan kong ipihit ang pinto at hindi nga ito nakalak. Sisilipin ko lang kung busy ba ang boss at inabot na ako ng 1:00 dito. Samantalang bago mag 12:00 ay tapos na ma-interview lahat ng mga applicants. Ako na lang ang tanging naiwan. Tinulak ko ang pinto ng mahina at sumilip sa maliit na awak. Bumungad sa akin ng mga ungol at halinghing. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko magawang umalis habang nakatingin sa malapad at matipunong likod ng lalaki na hubot-hubad habang nasa gitna siya ng hita ng babae na nakahiga sa mesa. Tila natauhan ako na makita ang ginagawa nila. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at naglakad pabalik sa kinauupuan ko. Nakatulala ako at pinagpapawisan dahil sa nakita ko. Hindi mabura-bura sa isipan ko ang nasaksihan ko na kaganapan. Pakiramdam ko ay nasira ang aking kainusentehan. Hindi naman ako inosente sa mga ganong bagay dahil nakapanood na ako ng mga porn kasama ang mga kaibigan pero birhen pa ako. At ang nasaksihan ko ay live pa talaga. Pakiramdam ko mas lalong nanuyo ang aking lalamunan. Ilang minuto na akong tulala na makita kong nakabalik na ang secretary sa kanyang table. Parang nagulat pa ito na makitang nandito pa rin ako. Sakto din na lumabas ng opisina ng boss ng babae na nakita kong kasama ng boss na magtampisaw. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko dahil sa aking nakita. Diyos ko, tanghaling tapat kasi. Katirikan ng araw, hindi man lang pinipili ang oras. Hindi man lang pinipili ang lugar. Kung saan abutan ng kalibugan ay doon na. Walang delikadesa ang babaeng to. Maharot. Basta nalang bumubuka ka at pumapayag na magpatira kung saan-saan. Ayos lang sana kung nakalak ang pinto. Grabe din ang boss na yon. Inuna pa talagang pumasok sa kung saang butas samantalang nasa opisina siya. Working hours. Kailangan kong magwisik ng holy water. Nagiging makasalanan na ako. Pinasandahan ko ng tingin ng babae. Inaayos nito ang medyo magulo niyang buhok. Sinuri ko ang kanyang itsura mula sa suot niyang napakaiksing palda. At sa napakakapal na make-up, ang lipstick ay nagkalat na. Lumabas na ganyan ng ayos at parang proud na proud pa siya sa ginawa niya. Mga ganyang itsura palang gusto ng boss ng kumpanya nito. Mukhang saucy pero pangkalat ka rin. Mukhang babaero ang boss kaya kahit nasa trabaho, pinupuntahan ng babae. Paano naman kasi? Likod pa lang ng boss, mukhang masarap na. Mukhang magandang lalaki siya. Na-curious tuloy ako sa itsura niya. Pagkalis ng babae ay tumayo na rin ako sa aking kinauupuan. Lumapit ako sa sekretarya na busy sa pagsuri ng kanyang itsura sa maliit na salamin na hawak sa kanyang kamay. Ma'am, hindi na po ba busy yung boss mo? Tanong ko sa magalang na paraan. Pumuntong hininga siya at inabot ang kanyang telepono.
May pinindot ito. Yes? Tanong ng baritonong boses sa kabilang linya ng telepono. Sir, may isa pa pong aplikante. Hinintay ko ang sagot mula sa kabilang linya. Mahigpit ang hawak ko sa bag na hawak ko at taimtim na nagdasal. Hindi naman siguro siya busy at nagawa pa niyang makipagtira-tira dulce sa opisina niya. Pabalikin mo na lang siya bukas. Sagot niya sa kabilang linya. Nagpanting ang tenga ko sa aking narinig. Gusto kong magmura sa inis, pero hindi. Kailangan kong maging kalma. Hindi lahat dinadaan sa init ng ulo kahit nakakapag-init siya ng bunbunan at balon-balunan. Sir, please, inutang ko lang po yung pamasahe papunta dito ngayon. Kailangan ko po ng trabaho. Ayoko pong mamatay sa gutom. Pakiusap ko. Hindi ko na naisip ang hiya at sumingit na ako sa telepono. Narinig kong malakas sa pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Sender in. Tinig kong sinabi niya sa kabilang linya. Mabuti naman at tinablan. Napangiti ako. Inayos kong damit ko at sinuklay ko ang aking buhok gamit ang aking mga daliri bago ako kumatok ng 3 beses sa pinto ng opisina ng boss. Hindi ko na hinintay pang magbubukas ang pintuan o magsalita ang boss mula sa loob. Pinihit ko na ang doorknob at dahan-dahang binuksan ang pinto. Automatic namang nagsara ang pinto. Umayos ako ng tayo at pumihit sa direksyon ng mesa ng boss. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita at makilala ko kung sino ang boss. Napalunok ako at nakaramdam ng kaba sa aking dibdib. Nakatingin lang siya sa akin. Ang mga daliri ay magkasiklop habang ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mesa. Anak ng teteng naman, oh. Siya ang boss? Kinasan niya ako ng kilay kaya naman tinikom ko ang aking labi na bahagyang nakaawak dahil sa pagkamangha. Hindi ko inakala na yung drinamahan ko kanina sa may elevator ay ang boss. Yari ako nito. Paano na lang ang pangarap ko sa buhay? Fiang, katangatang mo talaga eh. Tumikim ako at nahihiyang ngumiti. Good afternoon po, sir. Bati ko sa nahihiyang boses. Gusto kong kurutin ang sarili kong singit dahil sa gamit kong boses. Kailan pa ako naging mahinhin at pabebeng magsalita? Ang mariin na magkalapat na labi kanina ng boss dahil sa kaseryosohan ay napalitan ng ngisi. Mukhang hindi ka naman mamamatay sa gutom. Ang kapal nga ng baby fats mo sa katawan. Pang-aasar pa niya. Ang kaba na kanina ko pang nararamdaman ay napalitan ng pagkainis. Kalma, Fiang, boss yan. Paalala ko sa aking sarili. Relax, you look so nervous. Anya, mukhang okay naman pala itong boss na ito. Ngumiti ako at dahan-dahang humakbang hanggang sa makarating ako sa harap ng kanyang mesa. Inabot nito ang kanyang kamay. Agad ko namang binuklat ang hawak kong brown folder at ininabas sa mga laman nun. You didn't finish high school. Anya, may ulcer certificate po ako, sir. Agap ko at baka gawin pang big deal yon. Huwag naman sana. Tumango siya. You didn't even finish a degree. Dagdag niya. Napalunok ako at marahang tumango. Yes, sir. Inuna ko po kasi ang magtrabaho para may makain ng mga kapatid ko. Wala na po kaming mga magulang. Pero ganun pa man, nagsikap po ako makapag-aral. Nakapagtapos po ako ng computer secretarial. 2 years nga lang po. Tuloy-tuloy kong sagot. Pinigilan kong maiyak. Hindi na to drama. Totoo na. Ramdam kong paniliit sa aking sarili. Mukhang hindi magandang ideya ang mag-apply sa malaking kumpanya na katulad nito. Hindi siya sumagot. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Pinagsiklop ko ang aking mga daliri. Pangatlong kumpanya na to. Kapag hindi ako matanggap, sa mga mall na lang ako mag-a-apply. Apply na lang ako ng sales lady. Maganda pa rin naman ang sahod doon. Nilunok ko ang aking laway bago tuluyan ng malaglag ang aking luha. Kailan pa ako naging iyakin? Bumuntong hininga ang boss. You may start tomorrow. Anya na ikinagulat ko. Dahan-dahan akong nag-angat ng mukha at nakita ko siya nilapag sa mesa ang hawak kanina ng mga credentials ko. Talaga po? Paninigurado ko. Yes, sagot niya.
para bang biglang nag-iba na naman ang mood niya. Ano pong trabaho, sir? Tanong ko. Nag-apply ka ng trabaho tapos hindi mo inaalam kung anong trabaho mo? Tanong niya sa may bahid na inis na tono. Grabe naman to. Eh, napakamot ako ng ulo. Bahala na nga. Ayaw naman yan sabihin. Doon sa sekretarya na lang na maarte ako magtatanong. Ngumiti naman ako. Thank you, sir. Hindi ka lang gwapo. Napakabait mo pa. Tapad niyang ikinumpas ang kamay, tanda na pinapaalis na niya ako sa kanyang harapan. Kung ano man ang naisip kong masama sa kanya kanina, ay binabawi ko na. Tinignan ko naman ang aking coin purse nang madaanan ko nagtitinda ng fishball sa may kanto, malapit sa building na pinag-applyan ko. 20 pesos na lang ang pera ko. Sakto lang na pamasahe ko pa uwi. Poproblemahin ko din ang pamasahe ko sa pagpasok bukas. Tumutulong na rin ang aking tiyan pero kailangan kong tiisin. Kakain na lang ako sa bahay. Baka nakapagsaing na ngayon ang mga kapatid ko. Bago ako umuwi ng bahay, dumaan muna ako kina Aling Salve upang manghiram ng damit at susuotin ko bukas. Wala kasi akong maayos sa damit. Wala pa akong pambili. May turtleneck siyang long sleeve at palda na lagpas ng tuhod. Pwede na to. Ate! Sabay-sabay natawag sa akin ng mga kapatid ko nang makapasok ako ng bahay. Isang maliit na, may nagtagpi-tagping lumang plywood, kahoy at lumang yero lang ang tinitirhan namin. Hindi sa amin, umuupa lang kami. Kumusta? Natanggap ka? Tanong ni Botchok, 10 taong gulang. Hindi eh. Anas ko saka nagkunwaring malungkot. Hindi ba di ate, hanap ka ulit ng ibang applyan. Tumawa ko. Biro lang, natanggap ako. Talaga ate? Tuwang-tuwa na tanong nila. Tumango naman ako. Oo, magsisimula na ako sa trabaho bukas. Wow, mag-celebrate tayo! Sabi naman ni Nene. Kaidat lang siya ni Botchok. 6 silang lahat. Si Botchok, si Nene, Nunan, Singkit, Badyaw at ang pinakabata na si Popoy. 4 na taong gulang. May pagkain pa ba? Tanong ko dahil muli na naman tumunog ang aking sikmura. Baka mag-collapse na ako sa gutom at uhaw. Meron ate! Nakadami kami ng kalakan ngayon kaya nakabili kami ng sardinas at bihon sa tindahan. Wow, pansit! Sigaw ni Popoy. Nagtawa na naman kami. Mukha ka talagang pagkain. Biro ni Badyaw. Naupo kami sa lapag saka pinaghati-hatian ng pagkain. Sa unang sweldo ko, kakain tayo na masarap. Sabi ko sa kanila nang matapos kaming kumain. Promise mo yan ate ha? Oo naman. Bibili ako ng lechon tsaka coke. Si Badyaw na pinakamatakaw natakam sa sinasabi ko. Nagtawanan kami at tinukso siya. O siya, magpahinga lang muna ako Sabi ko sa kanila. Mamaya pupunta kami sa malaking palengke upang magtinda. Kailangang makadiskarte ng pamasahe at baon ko bukas at pati na rin ang pangkain sa maghapon ng mga bata. Natulog kaming lahat at gumising kami bandang 7:30 ng gabi. Gumayak na kami agad upang makarami-rami. May natira sa pinagbentahan ng kalakal ng mga kapatid ko. Ayon ang ginamit namin na puhunan. May kinukuhanan kami ng murang-mura na gulay na siyang binibenta naman namin ng tumpukan. 3 ang pwesto namin 3. Sa magkabilang dulo ng footbridge. Ang isa naman ay sa harapan ng palengke, malapit sa mga tindahan ng isda. Hiwa-hiwalay kami para makarami-rami. Mag-alauna na nang makapaubos kami ng paninda. Tinulungan ko munang mamulot ng kalakal ng mga kapatid ko bago kami nagpasyang umuwi. Bumili na rin kami ng 3 itlog, sardinas, 10 pisong mantika at 1 kilo ng NFA na bigas at ulig. Kape din ate! Paalala sa akin ni Popoy. Mukhang kapitong batang to Bawal na sa inyong kape. Sabi ko naman. Bumili ako ng 2 Milo saka 2 pisong asukal. Hati-hati na sila doon. Pang-almusal nila bukas. Pagkaluto ng aming hapunan, natulog na kami. Gumising ako ng 6:00 ng umaga. Tinapik-tapik ko si Nene upang siya magsara ng pinto. Mag-ingat kayo ha. Opo ate, ingat ka rin.
10 minuto bagong 8:00, nakarating na ako sa opisina. Tinuruan ako ng sekretarya kung paano magtimpla ng kape ni Sir. Ang sosyal. Samantalang kami, 3-in-1 lang, masaya na. Pagdating ni Sir, pumasok na ako sa kanyang opisina upang ibigay ang kanyang kape. Nasa cellphone ang kanyang atensyon at hindi man lang niya ako sinulyapan. Lumabas na rin ako agad at tinanong sa sekretarya kung anong aking susunod na gagawin. Tinuro niya sa akin ang mga files na nasa sulok. Ayusin ko raw ang mga ito in alphabetical orders. Madami-dami rin ito kaya dito halos naupos ang aking oras. Hindi ko na malaya na lunch break na pala. May baon ka? Tanong sa akin ang sekretarya. Bibili pa lang ako, may karinderya yata sa may kanto. Oo, meron nga doon. Bukas, magbaon ka na lang, kumain tayo sa pantry. Kung makadami-dami kami ng benta mamayang gabi sa palengke, magluluto na lang ako ng adobong manok para may baunin din ako. Kailangan ko talaga magtipid. Kapag naging maayos na rin ang kita namin, mapag-aaral ko na mga kapatid ko. Iniwan ko na muna ang ginagawa ko para makapag-lunch na. Dahil madami ang tao sa karinderya, kamuntik pa akong malate. Pagbalik ko sa aking pwesto, nakatayo doon si Sir. Bahagya akong yumukod at binati siya ng good afternoon. What are you wearing? Tanong niya. Bahagya ako namang pinasadahan ng aking kasuotan. Damit, malamang. Pumalatak siya. Ikaw na lang ang sumama sa akin, Betty. Sabi niya sa kanyang sekretarya. Akala ko po hindi siya kaayang tignan. Baka mag-back out pang kausap ko kapag nakita siya. Tila diring-diri niyang sabi sabay sulyap sa akin. Apat, namumura na talaga lalaking to. Kung hindi ko lang siya boss, baka nakonyatan ko na siya. Ikaw na munang bahala dito. Bilin sa akin ni Betty. Padabog ang bawat pag-ayos ko ng file. Nakakainis talaga ang lalaking yon. Ano bang mali sa suot ko? Kinuha ko ang malaking salamin ni Betty sa may mesa, saka sinipat ang aking sarili. Wala akong makitang mali. Ang ganda-ganda ko nga.